Matindi ito, nagkagulo sa Senado, lihim ng mga senador, binulgar na ni Ted Filon. Bilyones, binulsa? Ano ba yan? Uso na, sana all bulsahan. Ayan, syempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas Balita TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas Balita TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang nakakagulat matapos di mo rin isisi ng mga mambabatas sa Noy administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pagbaha sa Metro Manila dahil sa Bagyong Carina. Veteran radio announcer na walang iba kundi si Ted Filon, sinupal pa lang katotohanan ng mga senador. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, bilyones na pera na para sana sa DPWH at flood control projects ay binulsa lamang ng mga politiko. Ito ang matinding revelasyon ng well-known news presenter na si Ted Filon matapos mag-viral ang di mo na linya ni Joel Villanueva at may subiri na reclamation pa more. Na tila pinatutukoy ang di mo na naging rehabilitation project ng Duterte administration na naghihingalong Manila Bay. Sa kanila naging pahayag ay tila sinabi ni Mig Zubiri at ilan pa mga mambabatas na nasaan daw ang pondo na no'y dapat nakalaan sa paggawa ng flood control projects ng ilang parte ng Metro Manila. Ibinulgar ngayon ni Ted Filon na bakit hahanapin ito sa taong bayan ng pera na mismo ang mga mamamayan ang nagbibigay through their taxes kaya ng mga senador at kongresista ang siya nagpapasa nito at di mo rin nagbubulsa ng bilyones na pondo. Wag daw sisihin ang ilang mga naging projects ng Duterte administration katulad ng Manila Bay na noong mga nakarang administrasyon ay halos mamamatay na at wala nang makitang ganda. Noong panahon daw ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dito lamang nabigyan ng pagkakataon ng nasabing yamang dagat sa Metro Manila na maibalik kahit papaano ang ganda na nasabing isla. Oo, totoo yan, no? Noong panahon ng FPRRD, naging maayos yung Manila Bay na yan. 'Di ba? Kahit nga yung ano ba 'to? Yung hindi nalilinis, yung Boracay. Oh, 'di ba? Pinaayos ni Duterte 'yan. Oh. Ang dami niyang nagawa noon na hindi naisip ng ibang administrasyon. Ngayon, kung merong pondong ganyan kalaki sa flood control project, bakit bumabaha pa? Tapos naghahanapan ngayon ng pondo kung nasaan na 'yan. Parang wala silang kaalam-alam sa nangyayari. Ito subaybayan natin to yung sasabihin ni Sir Ted. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "No to lumang mga senators, Duterte the best kahit palamura, mahalang masa at mahihira. Lahat ng pera ng bansa nasa Manila papunta, ang balik lang gaya sa Mindanao 17% lang kaya sa panahon lang ni Pangulong Rodrigo Duterte, kami nakatikim ng mga projects." Kaya po pala nagagalit si former President Rodrigo Duterte at sayang po mga magagandang plano ni former President Rodrigo Duterte. Sayang. Talagang may malasakit si Tatay Digong. Mahal niya ang ating bansa. Sana makinig ating Pangulo kay Tatay Digong upang hindi siya sana naligaw at maliligaw. Sayang na pera. Nasaan na? Hindi, totoo yan, no? Sana nakinig na lang si PBBM, no? Kay Tatay Digong. No? O sana yan na lang ang kinuha niyang advisor kung tutuusin. Si Tatay Digong. Naging maayos pa sana. Kaya tahimik ang mga nasa Senado at Kongreso dahil pondo ay pinamumulsa imbis na sa proyekto. Sana napunta ang pera saan pa? Sa mga bulsa nila kaya masasaganang pamumuhay ang ini-enjoy ng kanilang pamilya. Kaya ang dami talagang ang daming naghahangad ng posisyon. Ang daming naghahangad sa pwesto. Kung tutuusin, bihira lang ang makikita mo dyan na patas gumalaw.
Yung tipo na ang pagtingin niya talaga, yung pagtulong sa taong bayan, bihira sa mga politiko yan. Kasi kalimitan dyan, no, masakit mang aminin, masakit mang isipin, kaya sila tumatakbo dyan, kundi sa power and money. Dahil malaking pera ang involved dyan eh. Di ba malaking pera talaga involved dyan? Pag nandyan ka sa posisyon, konting hokus-pokus lang, makakakupit ka na dyan. Hindi, totoo yan. Di ba? Kaya nga gustong-gusto nila dyan. Bihira lang tayong makakakita ng mga tao, ng mga politiko, na walang ganong interest sa mga ganyan, sa power and money. Yung iba tumatakbo talaga, talagang yung tapat sa tungkulin, yung tipong tatakbo ka talaga dahil gusto mong maglingkod sa taong bayan. Kung merong mang pondo yan, kung may pera yan, gusto mong itulong sa taong bayan, gusto mong ubusin sa taong bayan yan. No, gaya na ginawa ni Tatay Digong nung panahon ng pandemic. Oh, 'di ba? Nagsalita siya na kahit maubos ang pondo natin, basta importante makaahon tayong mga Pilipino sa dinadaanan nating krisis. 'Di ba? Napakaganda nun. 'Di ba? Inahon tayo ni Tatay Digong. Kahit magkautang-utang tayo noong mga panahon na yon at maubos ang pondo natin, okay lang. Kasi alam naman ng mga taong bayan kung saan napunta yon. Pero eto, yung pondo na yan na may pinaglalaanan, no? Na dapat may paglalaan ng importanteng bagay na naging problema natin ngayon. Nasaan na? 'Di ba? Kung sinasabi na ganito, binulsa, ganyan, para namang napakawalang konsensya nyo kung ganun. Hindi nyo iniisip yung mga taong nasa ibaba eh. Ang iniisip nyo lang yung sarili nyo, yung laman ng bulsa nyo, kung paano kayo makakakain ng steak araw-araw. Kung paano kayo makakapag-ibang bansa araw-araw. Kung paano yung mga luho nyo is masusustentuhan nyo. 'Di ba? Ang ginagamit pera ng taong bayan. Ang mga taong bayan nagpapakahirap na magtrabaho, nagpapakahirap kumita para makapagbayad ng buwis. 'Di ba? Makapagbayad ng kung ano-ano. Kaso saan nyo lang din dinadala. Kaya sila gumagano, nagbabayad ng buwis, ganyan. Nakakatulong sila sa bayan. Kung merong pangangailangan, may mahuhugot. Kaso nga lang, hinuhugot nyo. Sa inyo na pupunta. Ang sakit isipin kung sa bulsa nyo man napupunta yan. Kasi kayo mayayaman kayo, wala kayong problema eh. Hindi kayo inaabot ng baha. 'Di ba? Bago kayo abutin ng baha, lubog na buong Luzon. 'Di ba bago kayo abutin ng baha eh. Nakatira kayo sa mga matataas na lugar. Kung lubugin man kayo ng baha, may mga rest house kayo na pwede nyong tuluyan. 'Di ba? Paano naman yung mga kababayan natin na maliliit? 'Di ba? Na naaapektuhan kada may krisis na darating sa atin. Hindi kayo magugutom. Pero yung taong bayan, sila ang nagugutom. Kami. 'Di ba? Kami ang tinatamaan ng lintik. Hindi kayo. Grabe kayo nung nakaraan, hindi naman ganyan ang baha. Napakaganda nga ang Manila, pati Manila Bay. Bilyon ang pondo ng bagong administrasyon. Asan ba't lalong lumubog ang Manila? Palitan na ang mga dating senators. Please mga kababayan, iboto na ninyo mga baguhang mukhang senadors. Nakakaawa na ang pagmumukha nila. And Para sa akin, gusto ko naman, no, yung mga bago, gusto kong subukan. 'Di ba? Pero sinasabi nga, no, may kinakampanya na vote straight doon sa senatorial ng mga Duterte. Sa akin titignan, gusto kong makita talaga. 'Di ba? Gusto kong makita. Sino pa? Si Joel Villanueva. Yan, sasabi, reclamation pa more. Yan, di ba? Sabi nila. Ay, nako. Matagal na pong debate yan. Papayagan ba yan o hindi? Pinayagan na po. Ang pamilya po ng isang senador, may reclamation project dyan. So siguro maganda, tanongin niyo mismo yung kapwa niya senador. Oy, senator, reclamation ka pa mo? Nalayo pa sila? Ay, ganon? Yes, ma'am. Di po ba, magpakatotoo po tayo sa isyong ito. Ano ba problema dito? Di ba? Sa isyong ito, ano ba? Ano ba ang problema? Kawalan ng plano? Mukhang hindi kasi may master plan na po.
Mga kapatid, pag pinag-usapan po natin dito ang master plan, ang master plan na po ito, inondohan pa po ito kasama mga kaibigan Okay, dahil po sa pinsalang iniwan ni Ondoy at ni Pepeng noon, ang ating pong pambansang pamahalaan sa tulong po ng World Bank gumawa ng Metro Manila Flood Management Master Plan. Itong master plan na ito ay patutupad sa loob ng 25 taon. Ito yung blueprint o detalyadong gabay para tugunan ang problema ng baha sa Metro Manila at karatig lugar. As a matter of fact, nagkaroon pa po ng National Economic and Development Authority Master Plan Approval mismo dito po sa sinasabi ko na ginastusan na study. Nagkaroon din po ng Flood Summit mismo sa Kamara de Representante. Kapag pinag-usapan natin ang plano, may master plan na. Pera, pondo, yung ba ang kulang? Hindi. Dahil, mga kapatid, sa record mismo. At sino ba nag-a-aproba nito? Hahanapin nyo yung pera, pero kayo nag-a-aproba, di ba? Sa pagbibigay ng pera. Ang sistema nga kasi, wala pong accountability na nangyayari. Hindi po ba? Ngayon po, focus na naman po wala mo na ngayon pogo. Wala mo nang Alice Goo ngayon. Dito tayo nakafocus sa baha. Ngayon, araw, isang buwan, malilimutan ko na naman ito. Hahanapin mo na naman si Alice Goo. Hindi ba? Ganto po at ganto tayo lagi sa bayan na ito Nakakainis na, di ba? Nakakapagod na. Pero anong gagawin natin? Pwede bang mag-leave muna bilang Pilipino? Mag-live muna maging Pilipino. Nakakapagod maging Pilipino. Ako nga kung pwede pumunta na lang ako sa ibang bansa, no? Tapos mag-citizen na lang ako doon, ganun Ang gara kasi nang nangyayari ngayon, parang walang patutunguhan. Kung ganyan ang nangyayari, wala. Buti nga nagkaroon tayo ng pandemya, yung COVID na ganyan. Buti nga yan, nung panahon ni Tatay Digong. Yung iniisip ko kasi nakakatakot Kung ngayon nangyari yan, yung pandemya na yun, ano kaya magiging sitwasyon natin ngayon? Siguro durog na talaga tayo. Ang daming Pilipino talagang magugutom na. Sigurado lahat-lahat. Diba? Kung ganyan na nagiging kilos ng gobyerno natin ngayon. Diba? Wala Wala tayong nakikitang progress. Sinasabi nila nagkakaroon ng progreso, pag-asenso. Wala tayong nakikita Wala tayong nararamdaman. Siguro sa mga sarili nila is may nararamdaman sila. Kung nakatingin lang sila doon sa mga kapwa nila. Yung kapwa nila na mga matataas na tao. Mga kapwa nila ka-subdivision. Pero kung ikaw titingin sa baba, di ba? Kung titingin ka sa baba, aalamin mo ang sitwasyon. Hindi mo masasabing nagtagumpay. Hindi mo masasabing ganun. Walang tagumpay na nangyari ngayon. Dahil marami pa rin Pilipinong naghihirap ngayon. Maraming Pilipinong nahihirapan. Diba? Hindi naman namin sinasabi na kailangan umasenso kami kaagad. Pero ang gusto lang namin mangyari, yung maramdaman namin na meron talagang gobyerno na siyang kakalinga sa amin. Paano mangyayari yun kung may mga alitaptap o alipores na nakaikot na ganyan na siyang humaharang, 'di ba, sa taong bayan? 'Di ba? Yun yung pinakamasaklap doon. At yung mga pondo-pondo na yan na dapat may pinaglalaan ng importanteng bagay. Bakit? Bakit nagkakaganyan? Paano tayo aahon? Paano magiging maayos ang bansa natin kung ganyan ang nangyayari? Hindi kasi kayo ang nahihirapan. Taong bayan ang nagsasuffer. Kami ang tinatamaan ng ginagawa ninyo. Kami ang nagiging biktima. Hindi kayo. Ay, kung masyado matagal. Nakakainis na, di ba? Ay, sinabi mo Sabi ko ba? nga sa iyo, mga kapatid, nung pong unang panahon ng aming segment sa Hoy Gising, kasama si Corina at maging si Chris Aquino. Kasama namin si Chris dyan.
Tapos naging si Ruth Abaw. And then si Jel Rilos. Ayan, Hoy Gising. BLT. BLT. Basura, lubak. Oo. Okay. Basura, lubak, tubig. Ayun, yun eh. Kasama ho, BLT. noon pa po pinag-uusapan yan eh. Yung issue niyan eh. Itong baha din po, mga kapatid. Sino pa presidente noon? Si Cory Aquino. Oo. Mga kapatid, ito po pag-usapan natin ng pera. So meron ka ng master plan. Wala ka ng problema doon. Ang bayan gumasta na po ng master plan. May gastos yan eh. May pag-aaral yan eh. Pera, okay. Magkano ho ba ang pera na nailaan na so far dito nga po sa mga flood control projects na ito? For last year mga kapatid, ang binabanggit nila dyan, 2024 budget, magkano? 2024 budget, 450 billion pesos. Wow! That's for Laki. nationwide. Oo. Laki Walang nun. detalye dyan kung magkano po ang for NCR. Ang sabi po ni Ginoong Bunuan, ang flood control projects ay sa Metro Manila. Pero- Huwag na ho tayo mag-ambisyon na mawawala ang baha. Hindi po. It's a given. Okay? It's a given dahil Hindi po na sa mawawala. una, mga kapatid, una, ang ilang mga bayan sa Metro Manila lubog na. Tumataas po ang tubig sa dagat, lubog na po ang ilang mga bayan, at talaga po may mga bayan na Botas, Malabon, yan po yan. Yan Malolos na iyan, Hagonoy na iyan. Opo, hindi na po yan makakaahon sa baha. Ang pinag-uusapan lang po dito ay yung po hindi na po pagtaas pa ng tubig. Yun. O kaya po naman mabawas po. Kumbaga accepted na yun. Tama naman yung sinasabi ni Sir Ted. Accepted na yun na hindi naman mawawala ng bahayang mga lugar na yan. Ang dapat lang natin gawin dito, ang dapat gawin lang dito, is yung hindi na tumaas pa ng matindi. Tanggap na ng mga lugar na yun eh. Malabon, Botas, Bulacan. Tanggap na nila yan. 'Di ba? Ang pine-prevent lang dito, yung tumaas uli. Yung makaperwisyo ng mga gamit, lumubog yung mga bahay. 'Di ba? Kasi kapag ikaw lumubog yung bahay mo, no, para ka rin nasunugan eh. 'Di ba? Masira lahat ng appliances mo, ganun. 'Di ba? Napakahirap. Lalong-lalo na sa mga bata. 'Di ba? Yung bahay, yung kalahati ng bahay nakalubog, tapos brown out, malamok, 'di ba? Matubig. Dapat yun yung sinusolusyonan nila. Ang daming bagay na dapat solusyonan ngayon. Yung sinabing diyan sa flood control project na yan, na maayos na, kaso hindi naman namin naramdaman na maayos na talaga. 'Di ba? Kasi kung maayos na, bakit bumaha ng ganun? 'Di ba? Bakit lumaki yung baha ng ganun? Ngayon, kung magkaroon man ng baha siguro ng mga panahon, hindi dapat ganun kalaki. Kung maayos na talaga. Ang ibig sabihin nun is hindi pa talaga naaayos. Yun ang sagot doon. 'Di ba? Kasi kung maayos, wala tayong problema eh. 'Di ba? Kaya ngayon, yan, naramdaman na natin, uulitin ko, naramdaman na natin kung ano ang nangyari nitong bagyong Karing. Karina pala. 'Di ba? Naramdaman na. Ano ngayon ang dapat nyong gawin? 'Di ba? Dapat iskilusan nyo na 'yan. Huwag tutulog-tulog sa pansitan. Kawawa ang taong bayan. 'Di ba? Gising na. 'Di ba? Ika nga ni Sir Ted, nasa hoy gising sila noon. Kaya sasabihin natin ngayon, hoy, gising! Wasan lang po. At hindi na rin po maiaalis na dahil po rin sa kawalan ng National Land Use Act, ang mga kabayanan po dito sa Rizal, yun na po yan. So hindi na po mawawala itong baha na ito. Wala pong flood eradication project. Ano ito? Flood control na lang ho, di ho ba? So pera na nag-uusapan natin. Dito po nagdaang taon mga kapatid, Opo. Ang pera pong inilaan para po naman sa flood control project for Metro Manila alone ay 147.5 billion. Last year yun. Kaya nga ang tanong din natin, yung nga, saan napunta yung pera? Okay. Isa-isahin ko lang po ito, mabilis lang. Babalikan ko lang po yung 2016 at 2017 hanggang sa last year na budget for flood control management program ng DPWH, particularly po dito nga sa area po ng NCR. Okay. For 2016 and 2017, 131.9 billion. 2018, 127.7 billion. 2019, 90.7 billion. 2020, 90.1 billion. 2021, 101.8 billion.
Puro bilyon, no? 2022, 129 billion. Kaya ang sarap talaga sa gobyerno ngayon kasi puro bilyon. Bilyon ang papakinabangan mo, no? Saglit lang, milyonaryo ka na. Oh, di ba? Kaya ang daming nag-aagawan dyan eh. Last year, 183 billion. Hindi pa kasama dyan, mga kapatid, yung pong mga proyekto na nakalaan po for Metro Manila Development Authority alone. Kagaya po ng 541 million na ibinigay po ng World Bank at Asian Development Infrastructure Investment Bank para po sa MMDA. Pag pinagsama-sama po natin ng lahat ng ito, trillion na po ito eh. Diba? Laki, no? So tama naman, di ba, baby girl? Hanapin po natin saan napunta yung pera. Oo. Pero ngayon nagtatanong kayo, kapag nawala yung baha, bibigyan nyo na naman ng pera. Sino ba nagbibigay ng pera dito? Eh di Kongreso. Kaya hinahanap mo saan napunta yung pera. Ah, okay. Sige, so may hearing sila. Saan napunta yung pera? Sa mga damit nila. Sa kotse. Ay, nako. Grabe talaga. Trilyon, bilyon. No, sana all ganun. Sana all trilyon, bilyon na hawakan, nakikita. No? Naku, tayo nga, 1,000 lang. Masaya na tayo. Nakakadismaya, no, mga katunay, no? Ah, Baka isang araw, wala nang magbayad ng buwis niyan. Baka tamarin na rin yung mga taong bayan magbayad ng buwis. Pag wala na nagbayad ng buwis, paano kayo niyan? Diba? Wala na kayong trilyon, bilyon. Gusto, gusto parusahan ng taong bayan yung gobyerno. Hindi ba, may gawin nila hindi magbayad ng buwis. Joke lang, ha? Joke lang. sasabulin nila itong mga ito, mumurahin itong lahat ng mga taong ito. Ah. Mga incompetent kayo, mga inutil kayo, bla 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 bla. Sa next budget season, bibigyan ulit ng pera. I mean, hello? Okay lang, at least nag-trending sila pagka may mga, di ba? May mga inaway-away sila sa hearing, may mga pinagalitan. Iba kasi dyan, ginagamit lang nila yan sa kandidato sa pagkatakbo nila sa eleksyon. Siyempre, malaking gastos yun eh. Pag tumakbo ka sa eleksyon eh. O, kaya kailangan mo mag-ipon. Kaysa bulsa nila sarili manggaling yan. Di ba? Ang hirap nun. Pero ang tanong din, meron ba napaparusahan? Magpakatotoo po tayo dito, di ba? Kaya may sigurado, may congressman Yan. mag-iimbestiga, senador mag-iimbestiga. Lalo na Yan. po itong mga re-electionista ngayon. Di ba? Mag-iingay. Alright? At yung mga gusto pong maging mas pogi pa. So definitely po, makakapanood na naman tayo ng malaking sarswela. Ay, sinabi mo. Kasi wala naman pong accountability na nangyayari magmula noon hanggang ngayon Sabi. Pagagalitan nila, mumurahin nila, katakot-takot at panghihiya, pero bibigyan pa rin po ng pera sa next budget season. Wala rin. Wala namang taon na hindi binigyan ng pera yan Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre, credits kay Sir Ted Filon. Ayun, yun na pakinggan nating boses na yon. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.